Hayan, magandang gabi sa ating lahat. Welcome po sa Sir Parts Talks. Ang topic natin, paano kung walang benta. Ayan guys, yan sa mga nagbibenta online or pati hindi online, pati offline. Paano ba? Paano kung walang benta? Ayan. Um, Alam nyo naman sa mga bagong nagbibenta ng mga produkto, normal talaga na may mga time na walang bibili sa'yo. So, ano yan? So, dapat sige lang ng sige. Ibig sabihin, day in, day out, um, ano siya, kailangan mong magbenta. At yun yung ginawa ko last time. Yun yung ginawa ko last time. Nung nagbebenta ako sa market, pinuntahan ko talaga sila every day. One point, mayroong matanda na nagtanong sa akin, if ever bibili ako niyan, ano ba, anong tawag dito, kaya mo ba na mag-supply sa akin every day? Tapos sinabihan ko sa kanya, very loud and clear na sinabi ko sa kanya, opo sir, every day maibibigay ko yung produkto na gusto mo. Eventually, yung matanda na yon, I think bumili lang ng one time pero hindi na ulit umorder sa akin. Ewan ko kung bakit. And ano, ito, kung walang benta, ibig sabihin yan, hindi pa sila familiar with your product. And the primary reason bakit walang bumili sa iyo is that hindi ka nila kilala, wala pa silang trust sa inyo. Walang trust sa inyo kasi hindi ka kilala nila. Kalamitan sa mga tao, bibili sila pag kilala ka nila. Pag ano guys, hindi ka nila kilala, hindi yan mag-try na magbili sa iyo. So once ma-establish mo na yung trust sa kanila, yan, bibili talaga yan sa iyo. So yun yung pinaka-importante. And then another thing is, kinakailangan na malaman mo ano yung mga needs ng mga customer mo. Baka wala silang needs sa ganyan or hindi nila alam na kailangan nila yung produkto mo. Very important yun na malaman mo na ano ba yung nagagawa ng produkto mo sa kanila. So kasi pag hindi mo alam, wala silang need or wala silang want, yung ano ba yung guys, pag-usapan din natin yan, ano ba yung mas bibenta, yung need or yung want, mamaya, no? So yun, pag di nila alam na importante yan sa kanila, walang problema na ma-solve yung produkto or serbisyo mo sa kanila, kaya hindi sila bibili sa iyo. So very important na malaman mo na ano ba yung maggagawa ng produkto or serbisyo mo sa kanila. So ano ba yan? Like for example, yung mabango na buhok, yan, no? Makintab na buhok, makintab na ulo. Ayun, ano ba yung produkto na makakatulong sa kanila? Like for example, yan, tayo ay nagagawa ng barley. Meron tayong barley. Tayo ay nagbebenta ng mga barley na products. So ano ba yung epekto ng mga barley na products? Ang barley ay punong-puno ng vitamina, minerals, enzymes, amino acids at fiber na siyang tumutulong para lumakas ang immune system. Pag malakas po ang immune system ng tao, ang immune system ang siyang lalaban sa mga sakit sa ating katawan. Ayun, so yung nakagamot is hindi yung produkto mo, hindi yung barley, kundi yung immune system na pinatatag ng barley. Ayun, yun. So, ano pa ba yung mga guys, yung mga ginagamit, no? Ginagamit sa bahay. Whether you like it or not guys, may mga produkto tayo na ginagamit every day sa bahay. Ayan, meron tayong guys, meron tayong anong tawag dito? Bibili ako bukas ng Himalayan salt kasi malaki yung benefits pala niya. So pag malaman mo yung mga benefits na yan, ayan, siguradong bibili ka. Another thing is yung yung capsule na barley na
na binibenta ko, ano guys, meron siyang mga anong tinatawag dito, mga testimony niya ni Ma'am Mareda, si pati si Ma'am Jihada. Ayun, sabi nila problema sila sa kanilang pagtulog, at nung uminom sila nito, gumanda yung kanilang pagtulog. At meron namang akong isang customer na sabi niya yung sakit ng tuhod niya nawala nung uminom siya nung capsule na barley. So sinabi ko sa kanila, hala, no approved therapeutic claims ito, yung product natin na iniinom ninyo, pero it's from you, at bumibili sila sa akin paulit-ulit. So yung sinasabi nila na experience ay nangyayari talaga sa kanila. And yun, dahil doon, nung una pa may bumili sa akin, bumili siya paulit-ulit yung mga suki natin dahil sa experience nila. Yung iba naman yung sa kanina, yung sa kape na fusion natin, fusion na barley. Sabi nung maganda daw yung tulog niya dun sa barley na yon. So posibleng repeat customer na natin. Naging customer na natin dahil sa magandang inidulot ng barley. So alam niyo yung nung first time ako na talaga diyan sa market, dinahanan ko talaga yan sila, hindi yan bumili. Yung iba after 6 months pa na pabalik-balik ako doon, nakikita nila na parang dedicated tayo, committed tayo sa serbisyo nila. At ngayon, after 2 years, no? After 2 years, ayan, yung iba bumibili. And then another thing is nagiging kaibigan na natin sila. At ano-ano yung mga concern nila, mga problema nila, na pwede nating pagsolusyonan, na makatulong tayo sa kanila. Yan, pwede na natin i-solve. Makapag-solve na tayo sa mga problema nila. Yun, meron tayong sales doon. Karoon tayo ng sales. Dahil po sa naging concern po tayo sa kanila. So, sa mga baguhan lang na mga nagbebenta, if you're new, sige lang, kailangan mong maranasan yan. Minsan naglalakad ako, no. Dati-rati nilalakad ko yung diyan sa may supermarket, sa Shokon. Tapos papunta ako diyan sa may plaza. Yan, nilalakad ko yan. And then maraming hindi bibili. At least nakapag-offer ako, nakapag-learn ako ng rejection. Very important thing sa pagbebenta, kung nagbebenta ka, is yung rejection, yung hindi bibili, or yung magsasabi ka na bili ka ng barley, bar pa lang, yun, nakapag ganyan na, no. Yan, parang alam mo. Meron ako experience dati-rati, sabi niya, ano ka man sir, sasalita ka ng barley tapos alis ka kaagad. Kasi dumating yung time, mga siguro mga 5 ulit na ginawa ko yun sa kanya. Pang 5, tinawag na niya ako, sir, ano ba yan? Bakit pagkatapos mong sinabi na barley, syempre tiningnan ko yung mukha, pag walang reaction, yun, proceed na ako. Sabi na ako, thank you, barley, walang response, so thank you. Alis, papunta naman sa next na customer. So yun, pag wala kang benta, okay lang yan, sige lang, wala din tayong benta sa online. Meron na pala, meron na, konti lang. Meron tayong 1, 2, 3 na nag-order online. Hopefully sa pagiging pag-create natin ng content dito sa YouTube at saka sa Facebook, ayun guys, merong bibili sa atin ng mga produkto sa atin. So yun, kailangan mo, balikan natin, kailangan mo sige lang ng sige, be persistent, na continue lang sa pagbibenta hanggang sa merong guys, bibili talaga. May mga tao talaga na may mga need sila. Pag wala silang need, ayan, hindi talaga sila makabili. Pag wala naman silang pera na pambili, hindi din sila makabili. So yun, maraming salamat sa time natin ngayon. At maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe, nakapag-follow sa Sir Parts natin sa Facebook. Add me as friend. Yan, add me as friend para maging friends tayo at magkaroon ka ng mga topics, no, mga learnings dito sa Sir Christian Win Partosa na Facebook. At saka sa YouTube, please follow din sa YouTube natin na Sir Parts YouTube channel.
Ayan guys, maraming salamat. So, pag meron po kayong mga baka gusto nyong mag-donate, meron tayong donation dyan. Ayan, dito pala guys. Ayan, yung GCash natin at saka Paymaya. Thank you very much po. At maraming salamat sa inyo. Magandang gabi and yan, maraming salamat. Bye everyone.